Alam nyo ba mga kapatid na si Coco Martin minsan daw palang nangarap na maging gaya ng career ni Piolo Pascual para maiahon ang buhay ng kanyang pamilya. Kahit pagja-janitor, pinasok ni Coco at ilang beses pa siyang nagtangkang mag-TNT sa abroad. Narito ang Frontline Report. Kumbaga, napaka-bless lang natin na may trabaho tayo eh. Hindi pa ba natin aayusin? Hindi pa ba natin mamahalin yung trabaho ang ibinigay sa atin? Ganyan ang mantra ng nag-iisang hari ng aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin. Bilang isang batang kalye, maagang namulat ang aktor sa hirap ng totoong buhay. Kaya rin siguro gano'n na lang ang pagpapahalaga niya sa kanyang trabaho. Anumang hirap ng buhay, tila hinanda raw siya ng kanyang mga pinagdaanan. Diba? Bali nang hindi ako nakapagtapos sa mataas na paaralan. Pero yung eskwelahan naman na pinag-aralan ko, yung kalye. Kwento ni Coco sa programang Julius Babaw Unplugged, walang patumangga niyang inalala ang kanyang dating pagsabak sa mga indie gay films. Sino mag-aakala na ang unang-unang pelikula ko, gay film? Hindi ko inakala na aabot ako dito kung saan ako. Kasi pag sabi ko, bilay mo pag yan, sino first kiss mo sa showbiz, Alan Paule. Pero pang international ang level ng mga pelikula noon ni Coco. Katunayan, ilang beses silang na-nominate sa mga international film festivals. Ang movie nila ni Alan Paule na Masahista umabot sa Locarno Film Festival sa Switzerland, kung saan inisip daw noon ni Coco na mag-TNT na lang doon. Gusto mo nang mag-TNT? Oo. Ayaw mo na sa Pilipinas magtrabaho? Hindi kasi nga, ang mindset ko, pag sa Pilipinas, hindi ko mabubuhay ang pamilya ko. Okay. Kaya gusto ko magsiman at magtrabaho sa abroad. Yun nga lang, hindi natuloy yan dahil nang manalo roon ang kanyang pelikula, umasa si Coco na ito na ang simula ng kanyang pag-angat. Malay mo maging Piolo Pascual ka pagdating mo sa Pilipinas. O, syempre nakainom ka. Nauto naman ako. Nagpatuloy siya sa paggawa ng indie films na kinilala sa iba't ibang bansa. Yun nga lang, hindi pa rin ito sapat. Kaya naisip niyang magtrabaho sa Canada bilang janitor at bilang TNT. Lumipad ako papuntang Alberta. Doon ako nagtrabaho for 9 months, janitor ako. Tapos every Saturday and Sunday noon, housekeeping naman ang Makalipas ang ilang buwan, bumalik din sa Pilipinas si Coco at muling nakipagsapalaran sa mundo ng showbiz. Hanggang sa nabigyan na siya ng mga mas malalaking proyekto. At ngayon, pinapanood na siya ng milyong-milyon niyang mga tagahanga. At siguradong muli siyang susubaybayan sa prime time sa kanyang comeback action series na Sigabo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.